Good evening, good afternoon, kung anong oras nyo itong pinapanood. So, we are on our module 3. Okay? Understanding the trading platform. Okay? Kasi itong ginagamit natin MT4 at saka MT5. So, itong tulay natin patungo doon sa broker. Kasi lahat ng broker may mga MT5, MT4 lahat yan. Okay? So, yan ang platform na gagamitin natin. What is MT4 or MT5? That is shortcut for MetaTrader 4 or MetaTrader 5. Yung mga profits na screenshot ko, pinopost ko sa GC natin, yun, andun lahat yun sa MetaTrader 5 na platform. Okay? Lahat yun, andun lahat. Yung mga profits na pinopost ko, gamit nun, screenshot ko yung MetaTrader platform. Meta 5, MT5. Okay? Ano daw ang sabi? This is your trading dashboard. Okay. Dito ka mag-o-open, magsasara at mag-monitor ng mga trades. Okay? It shows live charts. May mga live charts din ito. May mga candles din. Excuse me. May mga candles din. May red at saka green candles. Anyway, in the later part, as we advance, ipapakita ko yan lahat sa live trade. Okay? Okay. It shows live charts kung nasaan ang price ngayon, saan papunta, at ano ang galaw ng market. It's complicated. It's connected to your broker. Okay? Kapag nag-click ka ng buy or sell, diretso sa broker execution. Okay? Ito ang mga order types. Maraming order types, hindi lang buy and sell. Although dalawa talaga, buy and sell, pero may mga order types. May market order buy and sell, may agad at current price, agad kang bibili. May pending order buy and sell, later pag price hits a level. Example, nag-pending order ka sa buy sa number 1, sa number 2. Set mo doon is pending order sa number 2, pero ang price andun pa sa number 1. So when the price hits number 2, automatic na mag-execute yung trade mo. Gets mo? Example, nag-sell ka. Gusto mo mag-sell sa nag-pending order ka sa sell. Ang price ngayon is nasa 3. So ang pending price sell mo is nasa 2. So when the price hits number 2, the trade will automatically be executed. Para lang yun sa mga example, may lalakarin ka, may pupuntahan ka, mag-pending order ka. Ganun. Kumbaga ang analysis mo, tataas ang market. Okay, nasa number 1 pa ang price ngayon. Gusto ko bumili sa number 3. Okay, pending order mo, lagay mo doon number 3. Okay? Ganun lang. Pag ma-hit yung number na pending order mo, example number 3, the MetaTrader automatically trades your trade. Execute the trade. Okay? Kaya sinabi dito, later pag price hits a level. Stop loss. Okay, yun ang mga stop loss. Tinatawag is mga risk. Kumbaga, ang stop loss mo, so na-loss mo, it means stop na yung loss mo. Example, number 1, doon sa number 1, pag set mo yung stop loss mo doon sa number 1, nag-buy ka sa number 2, of course, ang TP mo dapat is beyond number 2 kasi pataas. Kasi ang pag-buy, di ba, pataas. So, pag nag-buy ka number 2, of course, ang TP mo, ang take profit mo, dapat number 3 or number 4 or number 5 kasi pataas eh. So, ang SL mo dapat andun sa number 1. Kasi nag-buy ka sa number 2 kasi SL mo is 1. Dapat pababa ang SL mo kasi buy ka eh. Pag bumaligtad ang market, malus ka, pababa ang market, tapos ikaw pataas, pag nalus ka, ang stop loss mo, nilagay mo dun sa baba, sa 1, automatic stop na ang losses mo, hanggang dun lang. Kaya nga tinawag na stop loss.
Ang take profit naman, kung nag-buy ka sa 2, ang take profit mo dapat mas mataas sa 2. So, let's say 3 or 4. Pag ma-hit yung price na yon, 4, automatic take profit. Take profit, kukunin na yung profit mo from the word take profit. So, stop na ang trade, naka-take profit ka na. Okay? Yun. Pero sa kabaliktaran, kung magsisell ka naman, example, magsisell ka sa number 2, dapat ang pababa, siyempre sell, pababa. So mag-sell ka number 2, nasa price ka, nag-execute ka ng sell sa number 2, dapat ang take profit mo is pababa din. Di ba? Kasi sell eh. So, possible, 1 yung take profit mo. And then yung stop loss mo, stop na ang loss mo sa number 3 or number 4, something like that. Basta mas mataas doon sa sell price mo. So pag nag-sell ka pababa, umakyat yung market, nasa sell ka sa number 2, yung execution price mo, pag tumaas ang market sa number 3, SL mo number 3, stop na yung loss mo. Okay? Stop na. Sa number 3 lang kasi nilagay mo eh. Kung take profit mo is 1, kasi sell, ang execution price mo is number 2, so pababa, sell ka, so take profit mo is 1, pag ma-hit yung 1, TP ka. So that's take profit. Automatic yan. Protection mo, in other words, stop loss is protection mo sa pag tinamaan ang price mo or mag-auto-close siya. Tama. Yun, auto-close. Sa take profit naman, target profit mo pag tinamaan, auto-close agad. Yun din ang explanation ko kanina. Mag-auto-close ang take profit mo at saka stop loss mo pag tinamaan. Minsan kasi, etong take profit at saka stop loss, napaka-importante ito guys. Especially the stop loss. Bakit? May mga taong nakakaligtaan maglagay ng stop loss. Tulad kanina, yung ka-chat ko sa ibang grupo. Ay, boss, talo ako more than 5K pesos. Bakit? Nakalimutan ko pong maglagay ng stop loss. Ayun, boom. It means, nakalimutan mo maglagay ng stop loss. It means, let's say, nag-buy ka sa 2. So, di ba? Okay, nag-buy ka sa 2. So, dapat pataas yung market. Di ba? Ang stop loss mo is nasa baba, dapat sa 1. Ngayon, nakalimutan mong ilagay ang stop loss mo, nakalimutan mong maglagay ng stop loss. So, anong mangyayari? Beyond 1, hanggang sa baba, negative lahat. So, ubos ang pera mo. Di ba? Or nag-buy ka, or nag-sell ka, take profit mo is 1. Andyan ka sa 2, nag-execute ka sa number 2. Nag-sell ka pala. Take profit mo is nasa number 1. Execution price mo is number 2. Nag-sell ka, so dapat pababa. Take profit mo 1. SL mo, stop loss mo is 2. Ngayon, nakalimutan mong maglagay ng stop loss sa number 2. Ngayon, ang market tumaas bigla. Umabot ng number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, and so on and so forth. So, while lumalaki ang price, lumalaki rin ang nababawas doon sa account mo, sa funds mo, sa pera mo. Kasi ang trading, CFD means contract for differential. Anong difference nun? Marginal, kumbaga. As the price moves, ang account mo, ang pera mo, ang funds mo, mag-move with the price. Example, nag-buy ka, pataas yung market. Yung balance mo nun is $100. Nag-buy ka, tumaas yung market. So, umaayon yung price sa execution ng trade mo kasi buy, pataas eh. So, yung 100 mo, nag-execute ka ng price doon sa point 2, sa number 2, umabot ang price hanggang, let's say, TP mo 5,
Sa 5 ang TP mo, so yung 100 mo, possible na madadagdagan yun as the price goes up. So hanggang sa pagka 5, let's say yung 100 mo, pag take profit mo, nagiging 150, something like that. Okay? Kung hindi pa na-hit yung TP mo sa number 5, sa number 3 pa lang siya, so let's say sa number 3 pa lang, let's say 120. Pag number 4, 130. Pag number 5, 45, 100, let's say 35. Hanggang sa tataas. Ganon din pag sa stop loss. Kung patungo sa stop loss yung price mo, bababa. Yung 100 mo, magiging 80 na lang, 90, ganon. As the price moves in either way, either negative or positive, madadagdagan or masasubtract doon sa main funds mo. Makikita mo yan. Tatakbo yan talaga sa funds mo. Kaya dapat sure para hindi makukulangan yung funds. Okay? So that is MetaTrader or MetaTrader 4 and MetaTrader 5. Papakita ko sa inyo ha. Okay, saglit lang. Open natin ang chart. Okay, ito ang chart. Yan. Kita nyo, tumatakbo, right? Tumatakbo ang market, di ba? So, pag nag-trade tayo, example, nag-trade tayo, click natin tong sa taas, right side, itong may plus sign. Okay, click. Okay, let's say magbabuy tayo. Lagay natin, buy. Anong price ngayon? 4160. Okay. Buy tayo, lagay natin TP natin 4163. Okay. Kasi pataas tayo eh. Dapat ang TP natin is mas mataas sa execution price natin. Kasi ang execution price natin ngayon is ang price, andito yung price, yung tumatakbo, 4160 point something. Okay? So, ang TP natin is 4163. Kasi buy tayo pataas. So, ang stop loss natin is, let's say, 4159. Ganon. So, buy. Okay. Yan, buy. Click done. O, see. Kita nyo. Kita nyo dito, tumatakbo ang price. Tapos, yung pera nyo, yung balance nyo, tumatakbo rin. Yan sa baba. Yan, yung mga amount dyan sa baba. Free margin, yan, tumatakbo, di ba? Yung equity ang tumatakbo. Yan, kasi yan ang pera mo. Yan, di ba? Yan, negative pa yan. Initial loss, ayan. Initial loss, kasi hindi pa nahihit yung SL natin na 4159. Kasi ang price ngayon tumatakbo, kita nyo tumatakbo dito sa baba ng word na buy. Diyan sa may blue na buy na 0.01. Ang price is 4159. So pag 4159.00 yan, automatic yan na magko-close na kasi stop loss na. So kita nyo yung negative dito, ayun. So na-hit na. So it means na-hit na yung na-hit na. So, ang price dito ngayon is 4159.30 2019. Yan. So, na-hit na yung SL natin. So, kita nyo, yun ang example. Another, sa buy yun ha. Sa sell tayo. Okay. Sa sell naman, baliktad, di ba? Kasi pababa eh. So, ang TP natin, ang price ngayon is 4159. Di ba? So, dapat ang TP natin is below the current price. So, ang current price is 4159. Let's say 4157. Ang TP natin kasi pababa tayo eh. Sell tayo eh. Ang SL naman natin is pataas. Okay? So, 4159. Dapat ang SL natin is 4160. Okay?
Kasi pataas pataas yung, I mean pababa, pa-sell tayo. Dapat yung SL natin is pataas. So, sell. Done. Okay, let's see. Yan. So, pababa ang market, madadagdagan ito hanggang sa mag-blue, ma-hit yung beyond our price. Ano ang price natin? Bumili tayo sa, eto, tingnan nyo sa XAU USD sa baba. 4158.20. Kita? Ito dito, ito. Ito, yan. 4158.20 tayo nag-buy. Etong gumagalaw dito, yan ang current price ngayon. Pero nakabuy tayo, nakasell tayo, hindi tayo nakabuy, nakasell, naka-execute tayo ng trade natin sa 4158.20. Okay? Yan. So, while tumatakbo yung market, tumatakbo din yung dito natin. Ito, kita nyo ito. Yan, tumatakbo ang price. It means blue, profit na yan. Pero initial profit pa kasi hindi pa na-hit yung TP natin. Ano yung TP natin? 4157. Ang current price ngayon is 4158. So, tumaas. Mas mataas pa sa execution price natin na 4158.20. The current price now is 4158. Oh, ayun, bumaba na naman. Basta itong tumatakbo, itong tumatakbo na ito, yan ang current price, okay? Yan ang current price. Pag mag-blue na ito dito, ayaw nyo na maghintay ng TP, you can close. Yan lang. Long press nyo lang, tapos lalabas ito dito sa baba. You want to close the position? Pwede. Close mong position. Or you can modify the position. Although, natapos na ito, pero babalik lang natin, okay? You can modify the position. Modify means, i-edit mo ang TP at saka SL mo. Okay? Edit mo TP, SL. Anong gusto mo dyan? Palitan mo. Let's say, palitan natin 456, 4516, and then, ito naman, palakihan natin 4561. Something like that. And then, click dito sa baba. Dito sa baba. Dito sa baba. Modified. Click that one. Ayun. Done. And then, makikita natin, ayun. Diba? Ang SL natin, SL. Yun, SL. Dito, SL. Yan. 4161 na siya. Hindi na siya 4157. Sa TP naman, 4156 na siya. Okay? I mean, sa SL, hindi na siya 4160. 4161 na. Sa TP naman, hindi na siya 4157, 4156 na. So, for now, tumatakbo na siya negative. Okay? So, negative siya. Ayun. It means, na-hit na yung negative. Na-hit na yung price natin sa, kasi tumaas na siya ng 4161. Dito sa taas. Ito. Hindi masyadong nakikita eh. Wait lang ha. Ito, wait lang. Kukunin ko muna to ha. Ito ang crosshair eh. Para makakita. Okay. Yun, oh. 4161 point sa gilid, right side. Yung maitim, 4161.48. So, lumagpas na tayo ng 0.48. That's why nahit na yung SL natin. Kasi ang SL natin is 4161. Okay? So, that's all for today's tutorial. Bukas naman yung module 4. Okay? So, thank you.